Kumusta ka na dyan? Ito, Doc, struggle pa rin yung pagtulog ko kasi lagi ako naubusan ng lato. Ano ba yan? Meron ka bang makikita dyan ng mga maghanap ka ng kung nasa Maynila ka ba, probinsya? Manila po. Hanap ka ng prawns. Isa rin yan, meron din yung iodine. Okay po. Hanap ka ng mga prawns, okay din yan, source din ng iodine yan. At saka, wala ka namang so anong case mo, hypothyroidism or yung hormonal imbalance lang din, yung sinabi ko nung nakaraan, tama? Opo, tama po. Opo. Okay. Sige. Bali kasi Dok, 2 days, ganda ng tulog ko. Tapos, kagabi, installment ng dalawa. Kagabi, nga. 2 days lang, kagabi, tapos wala na agad. Disrupted na naman. At saka, tatanong ko pala, Dok, gaano po ba karami dapat ng pagkakain ng anong tawag doon, lato? 250 grams lang. So, 1/4 or 250 grams, pwede na yan. Per day po? Hindi. At least twice or thrice a week, pwede na. Okay po. Ano po siya best kainin? Oo nga po. Tanghali lang. Hindi, wala ka nang kain sa gabi para malinis din yung dugo mo. Magpa-fasting ka ba? Try mo mag-fasting ng 1 day, walang kain. Salt and water lang kung kaya mo. Kasi may endocrine gland problem kasi nga sabi ko nga sa inyo, hindi lang babae ang nagme-menopause. Oo nga po. So, yung mga ganyan interrupted na yung mga metabolic function, yung hormonal function, like for example, melatonin production, lahat ng ganyan. Sa full lahat yan Pati pagtulog, apektado Ikaw ba na-maintain mo yung tubig? Opo. Baka naman kumakain ka pa rin 3 beses, ha? Opo, hindi. Oo nga po, hindi. 3 times pa rin Kapag may mga nararamdaman na kayo, ang totoong cleansing, wala kang papasok, at least mag-fasting ka at least 1 day. Salt and water lang. Kahit po yung lato, hindi mo na ako kakain. Yes, no food. Yan ang totoong fasting. No food, water and salt lang fasting. Yun lang. Cleansing nga. Hayaan mo, bigyan mo ng oras yung katawan mo magpahinga. Gawin niya naman yung paglilinis niya kasi naglilinis siya kapag wala kang pinapasok o kahit sino man sa nakikinig. Lahat ng tao kapag walang pinapasok, ang focus ng energy mo o yung katawan mo nakafocus yan sa repair, generation, waste remove, mag-remove ng mga basura sa katawan niyan, lahat ng excess ilalabas niyan. Yan yung trabaho niya. Pero kapag may pinapasok ka, sabi ko nga sa inyo, kung pinapanood niyo palagi itong mga lecture kung ang katawan magsasalita, magre-reklamo yan. Bakit? Kasi sasabihin niyan sa'yo, ano ba yan? Nagpasok ka na naman ng pagkain. Ano ba uunahin ko? Yung maglinis? Mag-repair ng mga organs or mga cells mo? O yan na naman pinasok mo? Tandaan nyo, sometimes ang panunaw kasi or digestion process umaabot ng 6 to 8 hours. So kahit kumain ka, hindi mo pa yun magagamit. It takes 6 to 8 hours bago i-convert pa yun into stored energy sa liver. So yung kinain mo, saan ka ngayon kumuha ng lakas? Doon sa reserve mo, yun ang ginagamit mo. Kaya nga magsubukan mo, wag kang kumain. Saan kukuha ng lakas? Yung reserve ang ginagamit. Either yung fats mo or yung glycogen reserve mo. Sa liver. Yes, meron tayong ganun. Ganun po ang mechanism ng katawan. Bali, Doc, yung prawn po, fresh po ba yun o yung mga nabibili lang na Hindi, yung mga yung mga dry. Dried po. Merong fermented na rin yata yun, yung mga prawns na yun na may parang madulas-dulas na siya. Meron na bibili, dried at saka yun. Meron din yan. Okay po. Thank you po, Doc. At saka, sigurado ka wala nang stress dyan sa buhay mo, baka may stress ka pa. Inalis ko na po. Pinalayo na. Yun na lang. Oo. Sige lang. Yan.
Okay. Okay, maraming salamat po, Doc. Ah, Apo. sige. Okay. Okay, next.